Alright guys, what is up? It's me, Captain Paul, and we are back here in Kawasaki Big Bikes Baliwag. So, pasok tayo guys. Ito, tignan natin. Ayan, so 2024 Kawasaki versus 1000 SE. Okay, special edition to guys. So, bago natin pag-usapan yung mga specs nito, walk around ko muna kayo guys. So, ito yung 2024. So, yung kanyang colorway, iba na. So, black siya ngayon with green decals and gray. So, yung looks guys, the same pa rin naman nung dati. Wala pa rin namang iniba. Usually decals. So, ito yung kanyang panel. Ayan guys, dito sa kanyang rear. Yan, yung kanyang exhaust, dual exit. So merong standard version ito and merong special edition, pero I'm not sure kung naglabas sila ng standard version this 2024. Kung maalala nyo, yung first big bike natin, first ever big bike versus 1000 na standard yung puti. Okay, so napakagandang bike. So ito, pag-usapan natin yung mga specs itong special edition dahil ito, ibang-iba sa dating motor natin guys. So meron siyang 1043cc, liquid cooled, 16 valves, double overhead cam, inline 4. Ayan. Ayan guys. So the same engine ng Z1000 and Ninja 1000 SX. Okay, so para sila ng specs. Around 118 horsepower. 102 Newton meter of torque, okay? Ang curb weight ito nasa 253 or 57. Okay, basta 250 plus siya. And then 21 liters yung kanyang tank. Okay? So talagang pang long ride talaga to dahil sa tangke pa lang napakarami mong pwedeng ilagay na gasolina. Ayan. So dito tayo sa kanyang panel. Ayan, so ito yung kanyang ignition. Dito, meron siyang cruise control, guys. Ayan. And then, ito yung kanyang mga modes. Okay. And para magpalit ka ng settings. Tapos, naka-TFT siya. And large tachometer. Okay. So, itong motor na to, guys, meron siyang IMU. KIBS. Kawasaki Intelligence Brake System. Siyempre, dual channel ABS. Traction control. Power modes, okay, cornering ABS. So pag may IMU yung motor mo, so meron siyang cornering ABS. So yun yung nag-monitor ng movement ng motor, okay? So magandang features yun, lalo na sa mga big bikes. Kasi when you're leaning sa corner, pwede kang mag-trail brake kahit pa paano. Hindi maglalak yung iyong gulong, okay? Kasi hindi enough yung ABS lang. Okay, so itong mga to, may mga cornering ABS sila, kaya napakaganda ng features na yon. So dito sa harapan, ayan, Kawasaki 4-piston calipers, dual rotors, pedal, ayan, KTRC, ayan, ABS, tapos liquid cooled na rin guys. And dito sa kanyang harapan, naka-LED headlight, okay, kamukha ng headlight ng ating ZX-R. Meron siya ditong cornering lights guys. So pagka babanking ka, ito iilaw yung kusa. So yung mga blind spot makikita mo, napakagandang features yan. Lalo sa mga lugar na walang ganong ilaw. Okay, very useful to. So yun guys, isa pang magandang features ng Versys 1000 SE, meron na siyang up and down quick shifter. Ayan, so gaya ng Ninja 1000 SX. So napakagandang features guys. Alam naman natin na sa mga ganitong kalaking motor, medyo nakakapagod dalhin din to, lalo na pag long ride. Pero pag hindi ka na gumagamit ng clutch, somehow mas masarap sa kamay dahil hindi ganun pagod yung kamay mo kaka-clutch. So up and down, okay, so wala ka ng problema sa shifting. And sa clutch naman, yan, slipper clutch, assist clutch. Kung gusto mong gumamit ng clutch, malambot naman yung kanyang clutch guys. Yan. Usually kasi sa mga pag mabagal ka, pag nasa around 2,000 RPM or 3,000, mas magandang gamitin mo yung clutch instead of the quick shifter para mas smooth yung shifting mo. Okay? Usually kasi ang quick shifter ginagamit yan pag high RPM eh.
So dito tayo sa kanyang swing arm. Same pa rin ang swing arm nung old one. Okay? And then yung kanyang sprocket is size 43. Sa harapan alam ko 17 to 17 or 16 siguro. So sa kanyang likod guys, meron siyang Bridgestone Batlux na Sport Touring T31 I think this is 180. 180 by 55 guys. Okay, so I think pwede kang mag-upgrade dito ng 190 kung gusto mo na medyo mas malapad at mas marami yung contact patch mo sa road. Ayan, 1000cc naman to, for sure kaya niya yung 190 by 55. Ayan, LED taillight guys. Ayan. Ang maganda rito, ito, meron na siyang bracket for top box. So, hindi ka nabibili. Integrated na siya. And dito, meron siyang grab bar para sa pillion. Pwede ka rin maglagay ng mga panniers, magkabila. And then, yung kanyang seat, napaka-generous dahil malapad, malambot. So, maganda to pang back ride, pang long ride. So, hindi mahirapan yung iyong OBR. And then, naka-ride-by-wire na rin to guys. So, wala na siyang cable. Ayan guys, so meron na siyang lever guards. Okay? In case na tumumba ka, di ba, hindi masisira yung iyong levers. Okay? Kasi napaka-importante nito, yung preno mo and yung sa clutch mo. Dahil pag yan na nasira, hindi mo siya mapapaandar. Aandar siya pero hindi mo siya ma-operate na maayos. So yung kanyang suspension guys, 43mm na Showa upside down fork. Of course, this is electronically adjusted and then meron siyang 5.9 inches na travel. So ito pang isang feature na napakaganda guys dito sa Versys SE. So yung kanyang suspension sa harapan, kung nakikita nyo, meron siyang cable or wire, I mean. Ayan. Yan, Kawasaki electronic control suspension. So, ibig sabihin guys, electronically, nag-a-adjust yung kanyang suspension guys. Yung guys, wala na yung preload adjuster dito. Horizontal backlink na adjustable din electronically. Yung kanyang ground clearance is 150mm. So, may kataasan na rin yun guys. So, kahit papano, kahit may backride ka, hindi siya sasayad. Yan, ang kanyang seat height, 840mm. So, may kataasan to. Kailangan talagang medyo matangkad ang rider nito. Kung medyo maliit ka, mahirapan ka ng i-maneuver sa mga traffic, slow speed. Dahil nga medyo may kabigatan siya dahil adventure bike, 253 kilograms. So, hindi rin talaga siya easy i-ride. Kailangan na well-skilled ka. Tsaka at least abot mo yung sahig, 'di ba? Para safe ka rin. Guys, meron din siyang power outlet. Ayan. Ayan. So pwede kang mag-charge dito. You can put your phone here. Tapos pwede mo i-charge along the way or yung mga action camera mo, 'di ba? So very useful especially sa mga long rides. So yun guys, meron din siyang Bluetooth connectivity. So pwede mo siyang i-connect sa iyong phone using the Rideology app. Doon makikita mo yung mga previous rides mo, fuel mileage, and everything. So, kukonek mo lang siya via Bluetooth. And then here, naka-master cylinder siya ng Nissin. Ayan, Nissin master cylinder. Adjustable levers. Okay. So, sa experience ko sa Versys, yung stopping power niya guys, okay naman yung Nissin. Walang problema dito. Dahil napakalaki ng kanyang mga rotors. So ito guys, meron na rin siyang double stand. So maganda to pag naglilinis ka ng chain mo and sprocket and yung gulong mo. So hindi ka na kailangan bumili ng paddock stand. Okay, so makakatipid ka na rin somehow. And then dito guys, kung mapapansin nyo, bukod dun sa frame niya, ito yung frame niya, meron siyang parang built-in crash guard dito to protect the engine block. Ayan. So, hindi mo na kailangan maglagay ng mga sliders, siguro, or maybe extension lang dito para maprotektahan to. Or you can put engine cover dito. And then, ito kasi, it will protect the engine block. Dito lang, kailangan mo na siguro ng engine cover.
Pero at least meron siyang gantong feature kasama na sa bike. Somehow protected yung makina mo. So pasyal kayo dito guys. Again, Kawasaki Big Bikes Baliwag. So check nyo yung Versys 1000 SE. Yan, kung mahilig kayo mag long ride, kung gusto nyo sumali ng Ironman, ayan, mga endurance ride, ito perfect to guys. Yan, so sa power, inline 4 syempre, 118 horsepower, more than enough sa highway. Okay, ang top speed dito, I think around 240 or 250 kph. Although yung sa akin dati hindi ko na i-top speed yun pero alam ko 200 plus. This bike can reach 200 plus. So yun guys, that's about it. So eto, thank you for watching and again, thank you Sir Mac. Ayan. Ayan. Great morning po. Ayan, thank you. So pasyal ka dito guys, Kawasaki Big Bikes Baliwag. Thank you for watching. Keep safe and God bless.